So, nag-post na naman itong si Kuya Jay Sonza na di umano ay merong dinala na naman sa St. Luke's. Oh, 4 hours ago? Oh, kasi may nakita akong post mga kababayan na, teka lang, parang mas recent ito. So, sino yung na-ospital? Parang naggala pa si Ngiwi tsaka yung asawa niyang butod somewhere there in Manila. Mamaya discuss ko na lang ha. Nakita naman silang naglalakwatsa or umattend ng event. Pero 4 hours ago, nag-post si Kuya Jay Sonza at sabi, may dinala na naman daw sa St. Luke's Hospital dyan sa BGLC. One time, I think that was last year din mga kababayan, nag-check-in kami sa isang hotel. Pero not sure kung malapit siya sa St. Luke's, pero bini-video-video nga namin, baka mataas yung aming pinag-check-inan na hotel. So baka makita namin yung rooftop nung St. Luke's, 'di ba? So wala naman kami nakita. May nakita ba kami helicopter? Parang wala naman. Pero abang na abang kami baka may helicopter na naman na mag-land doon sa bubungan ng St. Luke's Hospital. Ang social, no? I think bagong ano yan bagong hospital ng BGC, bagong St. Luke Hospital. I think dyan nga nagpapa-check up sina Chris Aquino nung nasa Pilipinas pa. Pero parang nasa Pilipinas na ulit si Chris Aquino, no? Naka-recover na naman siya. Baka ek-ek lang yung pagpayat niya, baka nagdayat-dayetan lang yun, di ba? Para magmukhang kawawa, di ba? Palibasa na kumbaga natalo yung kulay nila nung unit team nung 2022. After niya nagkasakit na ng bonggang-bongga si Chris Aquino at lumipad na papuntang Anemika. So parang anong nangyari kasi mga kababayan, yung point of view namin, maisingit ko lang bago itong St. Luke's. Yung point of view namin nung ako ay part pa ng Ensaymada Vloggers noong 2022. Parang si Chris Aquino noon at ang pamilyang Aquino ay umiwas at lumayo sa Pilipinas dahil nga dati namamayagpag kasi ang Aquino, 'di ba? Biro mo, nanay ni Coricong, nanay ni Chris Aquino, si Coricong, 'di ba? 1987 siya hanggang 2003, 1993. Mga ganun kasi 6 years ng 6 years. 1987 to ano ba 'yan? To 1993. And then si Ngoy naman ay 2010 hanggang 2016. Kasi 2016 nag-transition na kay PRRD, di ba? Ngoy. So dalawang Aquino yung naging pangulo ng Pilipinas, and then nakabalik ang Marcos na mortal na kaaway, akala natin ng mga Aquino noon. So parang lumayo si Chris kasi ang nasa power na ay hindi na ang mga Aquinos kundi ang mga Marcoses ulit, di ba? So nag-abroad ang Chris Aquino, may mga photos na butot balat lumilipad, parang gano'n. Bit-bit pa ng anak na si Joshua ba yun? At saka si Bimbi, kalong-kalong baga. Parang ang lala ng sakit na kulang na lang humiga sa dahon ng saging. Naku naman, kaartehan mo lang yan, Chris. Sa yaman mo, anyways, mayaman sila, so naka-recover. No? Tapos nakita sila may picture ni Butod nung mga nakarang araw, umattend ng event ng mga SPED or Special Children. I think, no, kasama yung mga designers na kaibigan nilang mga kakamping naman. So, naka-recover na si Chris. But anyway, ito kayang si Ngiwi Jr. ay naka-recover kaagad. Kasi umattend ng event kanina Mamaya, discuss natin. Sabi ni Kuya Jay kanina, mga kababayan, pinost niya, 5 hours ago na. Parang helicopter ito ng Philippine Air Force na lumapag sa may helipad ng St. Luke's sa Bonifacio Global City or BGC. Is this a chopper of the path? Presidential Air Force? Philippine Air Force. That landed at St. Luke's earlier today, kanina raw? If yes, who did they escort? Must be someone in a high position for the Air Force to bring you to the hospital. Sino yung nasa taas sa posisyon na dinala doon? Baka napagoda Philippines baka napagod si Ngiwi, di ba? Kauuwi lang niya kahapon from ASEAN Summit in Malaysia. And then aalis na naman going to South Korea. So umuwi lang tapos umattend ng event, malay natin ng lambot ng hina. So nagpa-check up muna ng very light. Ano ba? Nagpaturok ng steroids, whatever. Hindi pa pwedeng i-administer yun sa Kamangyang Palace. Anyway,
I have no way of personally checking kung sino ang pasyente kasi nasa bukid ako, but perhaps my neighbors and other medical friends there can feed me the correct info kung sino itong ustong humabol ay hahabol sana sa undas mga ati. Baka daw ustong humabol sa All Saints or All Souls Day. Abangan ang makapigil hiningang pagsubaybay nito sa kwentong ito. So yan, nakunan po, may nag-send ng photo kay Kuya Jay Sonza na may bumabang Armed Forces helicopter sa bubungan ng St. Luke's Medical in BGC Medical Center. Perhaps maganda magpaliwanag ang Philippine Air Force anong medical evacuation ang ginawa nila dahil 4 na beses daw po mga kababayan na nakitang bumaba yung air assets ng AFP kaninang umaga. So umaga pala dyan sa roof deck ng helipad ng St. Luke's BGC. Sino kaya? Baka mamaya si Boying Remulla rin, di ba? Kasi si Boying Remulla, di ba, parang kagagaling lang niya sa leukemia. Sino kaya ang kakarmahin na soon? Paano natin si Butod, di ba? Kung hindi man yung mag-asawa, mga kababayan, hindi kaya yung mga pangalawang anak, kasi sa mga anak nila, yung Krasko, yung talagang butot balat, pero gwapo naman. Napapabalita na yung pangalawang anak, favorite din yung Polvoron. Pero 4 na beses nagpabalik-balik eh. Teka, 4 na beses. Kung 4 na beses, ano ba yan? Lapag baba ba yan? Ano ba sabi ni Kuya Jay? 4 times nakitang naglanding at lumipad ang air assets. So 4 na beses naghatid? Kung hindi man 2 beses? 4 na tao or 2 tao pero sinundo, right? 2 tao hinatid tapos 2 tao rin ang sinundo. So pwedeng 4, no? Ano kayang ina-administer sa St. Luke's na parang ang bilis makarecover kung tagumatayon na or naghingalo na or nasobrahan? Baka nasobrahan eh. Kasi something was really off nung umattend sila sa ASEAN Summit. Nitong 3 days sila doon, di ba? So 26, 27, 28. Kasi sa photo op ng mga world leaders or at least ASEAN leaders and prime ministers, wala singiwi, yung naghahawakan ng kamay, di ba? Wala. Anong nangyari? Ba't hindi naka-attend? May mas importante ba pa ba kaysa doon? Tapos mga ating regalo medyas. Right? Nagkaroon ng meeting, singiwi with the Prime Minister of New Zealand. At ang regalo medyas. Anong kabangagan yan, medyas? Ano yung medyas na yun? Made of bamboo material? What? Does it have a curing effect pag sinuot mo? Like nakaka-detoxify ng katawan? Kulay dilaw pa na medyas, mga ating. Alam nyo ba yun? Anong kabangagan yun? Kasi ang alam ko mga kababayan, pag si PRRD may mga namimit na world leaders, ang nireregalo niya, mga something na artisan or something na na made art, ano ba yung tawag yan? Crafted by artists or whatever. Mga painting, di ba, ng mga, kung niregaluhan niya si Putin, si Xi Jinping ng something na, di ba, a gift from a Philippine leader, ang nireregalo niya ay mga painting, mga handmade, mga mga painting ng sikat na pintor ng Pilipinas. Mga portrait ng mga leaders na pagreregaluhan niya. So, may effort. Itong singiwi, nagregalo ng medyas, ano yun, binili lang? Baka mamaya, binili lang yun sa sa mga bazar-bazar sa Pilipinas, binitbit, papuntang Malaysia ba? Medyas talaga, ateng? Baliwag. May something, may aning talaga. So ano kayo nangyari mga kababayan doon? Singiwi kaya ang dinala? Or baka mamaya na naman to? Parang bait na naman. Right? Parang fake, di ba mahilig sila sa ganyan, tanim fake news? Nangyari na to before eh. Na eme-eme na may na-ospital, na eme-eme na may hinatid sa St. Luke's, and ito na naman. Lahat ng gimmick ginagawa ng Niue administration para ma-divert yung attention ng mga Pinoy sa, I don't know, maiitim nilang balak? Or mahilig silang mambiktima? Or maybe talaga, parang rin,
tanim fake news plus inaalam din nila kung sino yung mga puting ahas sa kanilang paligid. Okay? Eme-eme na may ililipad sa St. Luke's, tapos inaalam kung sino yung naka-duty lang sa araw na yun, halimbawa sa palasyo, eme-eme na, di ba, may pupunta doon, pero hindi naman pala sakay si Ngiwi, at saka si Butod, tapos magchuchucho ngayon yung mga nasa shift. Halimbawa, may morning shift, may ganun bang ganap? Or sino kaya yung mga ano ngayon, yung mga naka-duty, right? Or sino yung mga makakaalam na nasa loob ng palasyo? And then magchuchucho kay Kuya Jay Sonsa. And then malalaman nila baka mamaya mga PSG pala yung mga puting ahas. Either si Bakin sa pwesto or gurgurin. What do you think? Comment nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.